Hello guys, 안녕하세요. So let's try solving the sample problem from the EPS topic reading part. Okay? So sample question po of reading part kasi tanong po ni Sir Dave Liu Nam, isang aspirant po natin, no? EPS aspirant. Nagtatanong po siya, "Hi Sir Nick, 3 po ba yung fit answer dito? Ano kasi owner yung ginamit? Pwede sanang number 4 kung OJE ang ginamit. Tama ba sir?" Okay, so bigyan po natin ng kalinawan yung tanong niya guys. No? So yung sagot po niya is number 3. Nalilito po siya, 3 ba or 4? Yung sagot niya is number 3. Okay, so ngayon, sasagutin natin yan with explanation para mas maintindihan natin kung bakit 3 or bakit 4 ba yung tamang sagot sa problem na ito. So I will be using the dissection technique. So dissection technique means iisa-isahin natin lahat ng vocabularies and grammatical structure na napapaloob sa problem na ito. Okay, kasi sa dissection technique kasi pag nasanay kayo using that technique, mas naiintindihan nyo kung paano ginagamit yung words at saka yung grammatical structure sa sentence. So pag naintindihan nyo siya, mas madali siyang pumapasok sa isip ninyo. Okay, so let's start. 시작합시다. Okay, so 부자 씨는, okay, si pangalan po ito guys, 부자, then si Mr. or Miss, depende po sa context. Okay, so 다음 주, okay, 다음 주 means next, 다음, then 주 means week. Guys, on, no, in this context. Okay, on next week, 다음 주에. Okay, sa next week. So, place or time particle, depende kung saan siya ini-attach. Dito, time particle siya. 일본 guys means Japan. Okay. Okay, so means to, no, in this context. Dito magkaiba, on dito to. Huwag niyo pong intindihin niya guys, basta sa Tagalog isa lamang po yung meaning ng sa. Okay, so sa Japan sa next week. Okay, 갈 거예요. 가다, which means to go, and 일 거예요 means will. Okay, so future tense. Okay, so will go or pupunta daw sa Japan sa next week si Mr. or Miss Puja. Okay, Puja. Okay, 그래서, that's why or so that, ganun. 오늘 저녁에, 오늘 guys, today. Okay, 오늘 저녁. 저녁 means evening. Today evening sa gabi ngayong araw. So ngayong gabi, today evening, okay? 비행기표. Okay, 비행기 means airplane. 표. Okay, 표 means ticket. So 비행기표 means airplane ticket. 비행기표를 미리, in advance. Okay, in advance blank. Okay. So ngayon guys, sa pagkuha ng tamang sagot dito, dalawa no yung i-consider mo. First is yung verb. Ano ba yung tama na verb na gagamitin mo? And second, yung grammatical structure. Kasi may dalawang verbs dito at saka dalawang grammatical structure. So una, miri, ano ba yung tamang verb dito guys? Yes, to buy, no? Ano ba yung to buy? Yes, sada. Saan makikita? Yes, number 3 at saka number 4, yung verb stem. Okay. Nagkaiba lamang po sila sa 야합니다 at saka 기로했습니다. Ito po yung grammatical structure. Okay guys. So kung alam nyo lang po yung sada. So dito sa number 1 at saka 2, hindi po siya fit, no? Kasi sa vocabs pa lang, sa verb pa lang, mali na po. If bakuda yung gagamitin mo. Bakuda. Okay? So bakuda kasi to exchange. No? So 아닙니다. Hindi siya pwede guys. Okay? So mali na po yung 1 at saka 2. Okay? So ngayon 3 and 4 yung pwedeng sagot dito. Okay? Pero may mas tama kasi guys, no? So dapat alam mo itong 야합니다 na grammar at saka 기로했습니다. So una, itong 야합니다 which means must, okay, or have to.
So meaning you have to do the thing, no? Kailangan mo talagang gawin yung isang bagay. So if you say saya hamnida, meaning kailangan kong bumili or kailangan niyang bumili. Ganun. So meaning kailangan niya talagang bumili. Stronger neons, no? Oo. So yahamnida. Okay. So if 3 yung isasagot mo, so 그래서 오늘 저녁에 비행기표를 미리 사야 합니다. So, medyo off po siya sa context kasi dito sa naunang sentence, wala naman pong sinabi na mauubusan na ng ticket si Mr. or Miss Pucha. Kaya hindi naman po sinabi na holiday, baka maubusan ng ticket. So, that is why kailangan na niyang bumili ng ticket ngayon. So, wala pong sinabi na ganun. So, therefore guys, si number 3, medyo leave natin muna siya for a while. Okay? Punta tayo sa number 4. 사기로 했습니다. So, 기로 했습니다, although naka-past tense form po siya guys, but yung meaning kasi niya sa English means decided to. So, meaning you have decided to do something later or in the future, no? So, meaning, ginagamit siya para gawin yung isang bagay mamaya or pwedeng in the future. So, decided to buy. Okay. So, pag number 4 yung isasagot mo guys, tama po siya. No? It is the, kumbaga, ito yung pinakatama, no, dito sa mga choices. Kasi, nakapag-desisyon siyang bumili in advance ng ticket, airplane ticket, ngayong gabi, ngayong araw. No? Kasi, pupunta siya ng Japan next week. Okay, si Mr. or Miss Pucha. Okay, so number 4 po yung tamang sagot guys. So example po kung paano ginagamit itong 기로했습니다. Sample lamang po. Sample, 내일. Okay. 내일. 내일 yan ha, tomorrow. Okay, tomorrow. 친구. Okay, 친구를. Okay, friend. 만나다. Okay. 만나다 yung verb mo guys. So 만나다 means to meet. Okay, 잠시만요. Okay. So ngayon, paano mo sasabihin decided to meet? Okay, remove mo yung the, and then you add 기로했습니다. Okay. So, yung magiging result nito guys, you have decided to meet your friend tomorrow. Okay, so 기로했습니다, again, decided to, no, decided to do something. So, that is why number 4 po yung tamang sagot dito guys. Again, hindi po number 3, kasi wala naman pong sinabi sa naunang sentence na mauubusan na siya ng ticket. That is why kailangan na niyang bumili. Okay, wala pong situation na ganun. So therefore, number 4 po yung tamang sagot.